Salamat po. Sabi ko kay Larry, actually, naka-vacation off po ako for 3 weeks. Pero every day, since nung October 6 po kasi actually si Larry po, sa mga medyo naging private po ako sa mga, yung bago ito na nalaman na may sakit na si Larry. Pero actually na-diagnose po siya 2017. Nasabihan po kami na ang life expectancy is 2 to 5 years. So during those days talagang medyo tahimik lang po kami, but we're napagsabihan namin si Pastor Bong at saka si Sister Nina, kasama po namin sa pero sabi ko, hindi ko kaya siguro yung ano ba to, hinahanda ko ba yung sarili ko for that window na binigay ng or na 5 years. Pero napakadakila po ng Panginoon dahil those mga taon na yon, ano po siya, stable siya. So nung ka-5th year, that was the 2022, inausap ko yung specialist niya. Sabi ko, can we talk about the transplant? Kasi that time, na-diagnose po siya ng terminal illness na hindi namin alam kung anong cause talaga. Wala sa family, hindi siya second-hand smoker. So, hindi po namin alam. Kaya sabi ko, sabi po ng doktor, walang treatment, walang chemo. So, ang pinakaano lang, kung magkaroon siya ng chance na ma-transplant, yun lang. So, sabi ko, hinahanda niyo po ba ako for this 5 years window? So, nung pong 2022, sabi ko sa specialist, can we talk about the transplant? Maybe it's about time kasi yun ang window. Sabi po ng doktor niya, no, he's stable. So, hindi na kailangan kasi ano daw po, kahit minsan wala siyang naging episode na yung sa condition niya na nagbigay ng sintomas na ano kumbaga nakakapagtrabaho. May mga times madali po siyang mapagod. Yun lang po yung ano niya sa awa po ng Panginoon. And then by July, yun na po yung na-admit siya dahil sa pneumonia. Pero during those times, yun yung during COVID time, napagsabihan, sabi ko po noon sa doctor, hindi ko na mag-off work na siya. Kasi sabi ng doctor, hindi siya pwedeng ma-expose dahil hindi niya kakayanin. Pero in-advise po sa amin ng doktor, mas magandang huwag siya i-isolate. So, kaya inayahan ko lang kung pumapasok, pero every time na pumapasok ako, kasi sabi ko, bedside ako sa COVID, sa trabaho. Pero nagpapasalamat naman po ako sa Panginoon dahil yung pag-iingat niya. Hindi po kami na-expose during those time na very yung COVID. Pero nagka-pneumonia siya. So, doon po nag-start pagka-admit niya ng August. Pag-uwi namin, akala namin pa-recover niya kasi 2 liters lang yung oxygen. So, ang nangyari, paglabas niya, para bang sa ano po yung, ay, makaka-recover pa. Pero yun na po yung tuloy-tuloy from 2 liters to 5 liters, 7 liters, until naging 15 liters 24/7. So sinabihan na po kami na kumbaga 4 times po siyang nataningan from 2 to 5 years, sabi ng doktor 12 months. Tapos naano niya yung hanggang sa sinabi ng doktor 6 months. Hanggang sinabi ng October 6, sabi po ng doktor sa amin, I'm sorry kasi yung carbon dioxide nare-retain na. So, parang days na lang po ang ano namin. And iisipin mo, October 6, October 8 birthday ko. So sabi ko, at saka yung instruction po kasi sa amin ng doktor noon, isa po sa pinaka ano ko na pinapasalamatan ko yung mga tao po hindi ko po naramdaman na nag-isa ako during those time dahil hindi po pinaramdam ng Panginoon na nag-iisa ko. Dahil nandito po kayo po yun.
kayong mga kasama ko dito na talagang naging kasama ko during those time. So, nung kung time na si Larry ay magkaroon ng chance for assessment for transplant, ang nangyari po nun, lahat po ng mga tests na ginawa sa kanya for assessment, okay po lahat, walang problema ang heart, wala po. Ang naging problema lang, yung walking test niya, failed siya doon. And very particular po sila doon sa Edmonton kasi ang pinakaano nila, pag nag-fail ka sa walk test, ang tinitignan nila yung recovery, magiging mas mabagal o mahina. So, ang chances kung baka ma-decline po kami doon bago siya maging candidate. So, ang nangyari po, prayer, madami. Maraming salamat po. Alam po namin nakasama namin kayo sa mga dasal. Talagang favor po ng Panginoon. And then, nung kung nalaman ni Larry na walang problema yung mga other organs niya except yung lungs, dumating po siya sa point dahil wala po kami nare-receive na call from Edmonton. Dumating siya sa point na sabi niya, pinatawag niya sa akin si Che at saka si Chris, pinupunta sa bahay. Akala ko lang gusto lang niyang may kausap. So pumunta po sila. And then ang gusto pala niyang itanong, sabi niya gusto kong makausap si Pastor Junie. Na-shock po ako bakit yung iba yung ano niya. Tapos yung pala, itatanong niya, kasalanan ba ang sinabi pa niya mercy killing. Kasi daw po, bago masira yung mga other organs niya, gusto niya, kung hindi rin naman siya magkakaroon ng chance na ma-transplant, i-donate na niya. I-donate na yung mata niya, yung heart niya, yung ibang other organs. Alam niya ang pakiramdam ng naghihintay na hindi mo alam kung magkakaroon ka. So siya, bago ma-damage yung ano dahil nadi-deprive ng oxygen, sabi ko po sa kanya, doon ko naalala po yung sinabi nung tatay ko nung nanay namin sa ICU. Nung sabi ni tatay, nung pinakausap kami ng doktor na mag-sign para alisin na yung intubation ni nanay. Sabi ni tatay, Diyos ang nagbigay ng buhay, siya rin ang, Diyos din ang kukuha. So kung kailan, let God will, sabi po niya, kung anong kagustuhan ng Panginoon. Yun po ang sinabi ko kay Larry. Kung sabi ko, sabi ko, ganyan na nga yung nararamdaman mo, ang iniisip mo pa yung iba. Sabi ko, yung imbes na ikaw ang maghihintay, kasi hindi po namin mapag-pray na, Lord, sana magkaroon na siya ng transplant. Kasi parang buhay din po ang kapalit eh. Para bang hinihingi namin na may kapalit para sa buhay niya. Pero ang inisip niya, imbes na siya po ang siya na lang ang magdodonate. Kaya sabi ko, pero hindi natin kaya. Hindi natin alam ang ng Panginoon, kahit po sinabi ng mga doktor, ilang beses po sinabi sa amin ng mga doktor na I'm sorry. Pero sabi ko, Diyos pa rin ang nakakaalam po ng buhay natin kung kailan. So, ganun nga po ang nangyari. Nung sabi ko, we'll wait kung anong kagustuhan ng Panginoon. So, parang nabubuhay po kami sa araw-araw kung ano yung kinabukasan. Parang ganun po. But nagpapasalamat po ako sa mga magulang namin na nagkaroon ng seed of faith dahil yun po ang pinanghawakan namin during those times. At salamat po sa kina Pastor Junie, Pastor Bong, Pastor Gigi po na kasama po sila sa paghubog sa aming pananampalataya. Kasi sabi ko, ang isa ko pong sinabi sa pakiramdam ko na sabi ko, lahat tayo naman ay dumadaan sa mga pagsubok. Sabi ko po, meron po kaming relatives na dumaan din po sa ganyan na pagsubok pero hindi po niya nakayanan. Siya mismo po ang nag-ano sa buhay niya. Sabi ko, itong natin, sabi ko, itong kalagayan natin, sabi ko, siguro kung hindi nagkaroon po yung pananampalataya namin lumakas sa Panginoon, baka
hindi malayong ganun po ang mangyari sa mga pinagdaanan po namin ni Larry. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil siya ang nagbigay ng daan. At sa bawat araw po kami nasusurprise dahil para kaming kinakausap ng Panginoon sa mga every time na nagpapatugtog po ako ng mga praise song. Talagang naririnig po namin siya ang nagpapalakas sa amin. And then nung pong October 6 na sabi nga na wala na, so sabi ko kay Larry, parang everyday, yun na lang, lagi ko po siyang binivideo kaya may marami po ako mga kasi parang everyday yun na yung last na Kaya sabi ko nung matawagan po kami ng October 10, talagang Lord, even po yung mga nasa Edmonton, talagang na-amaze po sila. Dahil yung po condition ni Larry, yung specialist niya, sabi po niya, dito sa Manitoba, siya ang pinaka malala na from 15 liters, ang ibang kagaya niya, naka-admit na sa hospital, naka-admit na sa ICU, pero siya nasa bahay lang po. Kaya, yung specialist po, sabi niya, pinaglaban po niya kami, sabi niya, kahit na nasa bahay lang siya, we will consider him as priority dahil nga po yung 15 liters. Kasi sabi ko, hindi ko kakayanin siguro to na mag-isa kung wala po kayo. Kayo po yun. Kaya itong araw na to ay napaka-special po sa buhay namin mag-asawa. Kaya maraming salamat po. Hindi po namin kakayanin. Hindi po namin ngayon. We celebrate together. Even during those times, ito po yung araw, October 11, nung mas ipasok po siya for surgery. Actually, even the surgery po, hindi rin po sigurado, hindi kami binigyan ng guarantee kasi siya po, we need to transport him na naka-intubate. So, nung inalis po siya dito, kailangan siya i-artificial coma. Kasi nung natawagan po kami ng October 10, ang instruction po, kaya yung kung minsan sabi ko, yung delay minsan, huwag po tayo pang hinahan ng loob pag may mga nag-delay or nagiging iba. Kasi nung kapag kagaling namin ng October 6, na-decline, sinabi ng doktor na, ingat, I'm sorry, kung matawagan man kayo, hindi na kagaya na ng dati na you can go direct to the hangar and then ita-transport po kami by, i-arrange nila yung jet papunta ng Edmonton. Pero this time, kailangan po siyang i-intubate. So, tinanong po ni Larry dito ba sa Manitoba at with their experience, ilang beses na po bang nagginawa nila yon? Yung nag-transport sila from here to Edmonton na naka-intubate, hindi po nila ginagawa. So, kumbaga, ang case po niya talagang iba. Usually, ang tinatransport po nila naka-wheelchair or naka-stretcher. Kasi meron pong chance minsan na kahit nandun ka na sa operating table, hindi po natutuloy once yung organ hindi na nag-i-inflate. So hindi po nila itutuloy, ibabalik po nila yung pasyente dito sa Manitoba. Sa kanya, sabi po ng doktor, if ever na magkaroon man siya ng chance at matawagan at ma-intubate siya, kailangan maging dire-diretso daw po kasi once na-intubate siya, hindi na siya pwedeng tanggalin. So, we will give you time. Sabi po niya na mag-usap kayo dahil baka sakaling, baka daw yun na po yung huli namin pag-uusap. At binigyan siya ng 10 days period kung let's say hindi po matuloy yun and then magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng chance na naman na kamatch niya. Posible, but within the 10 days pag wala, parang yun na daw po. So, sabi ko, Lord, ano po to? Pero alam ko, sabi ko, hindi niyo po uumpisahan. Hindi niyo ibibigay ito ng kalahati lang. Hindi po kayo nagbibigay ng kalahati. Tapos magbabago yung isip. Hindi matutuloy. Sabi ko, binigyan niyo po kami ng daan. Kayo po naghatid sa amin ng mga tao. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon nito. Hindi alam po namin, hindi niyo po kami iiwan. Kaya po nung nandun na kami, nung tinransport po siya dito, even po yung dalawang
kasama namin na nag-assist sa amin. Talagang very stressful po yung days na yon nung nasa chat kami papunta. At ang nangyari pa, baliktad pa po. Nung una, ang worry po nila yung organ na ita-transplant sa kanya. Ang nangyari po siya, during those times na naghihintay kami, hindi po siya maisalang dahil po nag-fluctuate yung blood pressure niya, naging 200. Merong time po siya na nag-record na nag-flat. Tapos nagkagulo po sila. Sabi ko, ano ba to? Naririnig ba niya ako or what? Sabi ko, kaya yun yung time na parang ano po, tawag ako dito, tawag ako sa mga pastor, sa mga kapatid for prayers. So, kami po ay nagpapasalamat kahit na physically, mag-isa lang po ako nagpunta ng Edmonton, kasama siya, pero hindi ko po naramdaman na ako'y nag-iisa. Dahil unang-una, ang Panginoon po ay lalo po namin naramdaman ang kanyang presensya sa buhay namin. At kayo po, ang bawat isa po sa inyo, isang malaking pagpapala po sa amin. Maraming salamat po. At ngayon tayo nagdidiwang, hindi lang po dahil birthday ko, dahil po sa, eto po yung araw talaga na surgery si Larry na eto kasama natin po siya. Maraming Amen.